Nakaupo na tayo sa presensya ng Panginoon. Napaka-palad po natin lahat. At ang mensahe po ng Panginoon ay pinamagatan natin itong ang pagkabuhay. Pakiulit nga po. The resurrection. Ito ang kwento ng unang pagpapakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad pagkatapos pong mangyari na siya'y muling mabuhay. Naganap po ito sa isang silid na sarado at nakakandado pa ang kanilang mga pintuan. Dito po nangyari ang una, yung pagbati ng Panginoon tungkol sa kapayapaan na kanyang sinabi, sumainyo. At pinakita niya dito ang kanyang sugat. Ang pako sa kanyang kamay at ang butas sa kanyang tagiliran. Pangalawa, dito rin natin nakikita ang mga nangyari, ang paniniwala ng lahat na ang mga alagad ay naniwala na si Jesucristo talaga ay nabuhay. Amen. Maliban sa nag-iisang si Tomas kasi wala siya doon. Ano pa ang nangyari? Ang pagpunta na naman o pagpunta uli ng Panginoong Hesus makalipas ang 8 araw dahil nga ayaw maniwala ni Tomas. 8 araw lang ang nakalipas at may sikat na linya nang sabi doon, huwag ka nang mag-alinlangan, Tomas. Maniwala ka na. Naririto rin ang mga pangyayari na kung saan ang layunin po ng Ebanghelyo ngayon ay upang maniwala tayo na ang Panginoong Jesucristo ang anak ng Diyos. Ano yung aral na makukuha natin dito? Hindi hadlang ang takot. Hindi hadlang ang pader. Hindi hadlang ang pagiging sarado, dekandado. Ang pintuan. Hindi hadlang ang lahat ng ito para sa Diyos. Amen po? Kahit na andoon ang takot nila, naroon pa rin ang Panginoon at nagbigay ng kapayapaan. Tingnan niyo po yung unang aral na ito. Kahit pala na andoon ang takot mo, kahit pala nakatago ka, kahit malayo ka, kapag ang tao ay naniniwala kay Kristo, sarado na ang bintana, sarado ang pintuan, at walang ano-ano'y dumating ang Panginoon. Walang hadlang. Tunay nga sinasabi sa Matthew chapter 18 verse 20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon, dahil sa akin, naroon akong kasama niya. Kahit saan naroon ang tao,
sa pagkabuhay ng Panginoon. Kahit saan, itong lugar natin ngayon, sa kapilyang ito, sa munting chapel na ito, ang ating pagtitipon dito'y dahil kay Kristo. At kung ito'y dahil kay Kristo, ano ang aral? Kasama natin ang Diyos. Yun ang unang aral ng Ebanghelyo. Hindi hadlang ang takot, hindi hadlang sarado ang pinto at bintana. Darating at darating ang Panginoon kung tayo ay alagad ng Panginoon. Amen. Pangalawang aral, kahit may pagdududa tayo, kahit na alanganin pa tayo, hindi nagalit ang Panginoon kay Tomas. Hindi niya ito pinagalitan. Sa halip, pinakitaan pa niya ito para maniwala. Kung tayong lahat ay may mga tanong, kung tayong lahat ay may pagdududa, nauunawaan ng Panginoon. Hindi na ako pupunta sa gawain, mainit naman, saka inaantok ako. Kayang unawain ng Diyos ang ating kalagayan. Si Tomas, kahit ayaw niyang magpunta ng simbahan, ayaw niya magpunta dahil mga mainit. Kaya na nagpakita ang Panginoon, wala siya. Inantay talaga ng Panginoon si Tomas. Nung sumama na siya, hindi na siya absent, dumating siya. Saka nagpakita ang Panginoon. Ang sabi po sa awit, 139 verse 1, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik. Yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Alam po ninyo, alam ng Panginoon na si Tomas nagduda. Alam yon ng Panginoon, nagduda si Tomas. Pero sabi nga dito, ang lahat ng mayroon tayo, iniisip, pangamba, takot, at pag-aalala, alam ng Diyos.